we have here the message in a bottle. So, looks like meron dito mga babes, no, na gustong makipag-usap sa iyo. Pero alam naman natin, no, na depende sa alon, okay, kung makakarating agad yung mensahe na yan sa'yo. Pero kung makikita mo yung alon, kalmado lang, no, at may pagtigil yung bote rito na may nilalaman na mensahe. Kaya kung sino man tong gustong mag-message sa'yo or magbigay ng kanyang mensahe or naisabihin sa'yo, no, lumalabas na ang bagay niya. With the number 6 right here, no, this person is having a hard time, no, sending you this message right here, or meron siyang kinakaharap na ibang mga challenges at conflicts, no, sa paglapit sa'yo. Kaya nagiging mabagal. Kalmado yung wave, wala man lang alon, no, walang pag-anday ng mensahe, pero kakausapin kanya. Yung nakikita ko dito, no? And we have here the never-ending story. Ay go. This is my pain and very hurtful energy. So whatever the case may be, this person feels like this. Yan. So madalas siguro na nakayuko siya at alam mo yung parang ngalong baba, no? Pero nakalagay yung kamay niya sa noo niya. Ganun. So whatever the case may be, someone here feels this pain, this heartache inside. This is my heartbroken energy. Someone here is reevaluating, reassessing, reanalyzing his or her life. And this person feels like, no, na parang nawalan ng musika ang kanyang buhay. So, whatever the case may be, pwedeng mahilig siya sa music, pwedeng pag-aalis siya, nasa biyahe, no, laging may earphones sa tenga, or I'm seeing also someone here na pwedeng nung nag-aaral siya, or nag-aaral pa lang siya ngayon, or meron siyang inaaral, no, meron siyang ang tawag nito, pinakikinggan na music, no? Parang mas napapaganda at gaan ng music ang kanyang dinadala. So yeah, this person finds relief through listening to music. So pwede rin nagtatrabaho siya sa isang music industry, but doesn't have to be. But this person could be likely more tuned in as someone, no, na pwedeng mahilig sa songs or music. Okay, so whatever the case may be, there is some kind of an ending, transformation, actually transition with the number 10 right here nangyayari sa kanya. Okay, ayan, oh. So this person finds unfinished symphony, and I think alam niya yon, nauobserbahan niya. Oh, milk and honey in reverse. Someone here, okay, misses that sweetness, no? Parang nawalan ng musika at nawalan rito, no, ng tamis ang kanyang buhay, no? So this person could be someone here na pwedeng madalas kayong mag-picnic noon na literal, but it could either be madalas kayong lumabas noon. So this could be someone here who had romantically involved with you in the past, but doesn't have to be. Basta kung sino siya, no, this person is missing that sweetness, no, that flavorful, that tasteful, that very symphonic relationship with someone, and I think it's with you. Milk and honey is someone, no, when we say milk, it's, diba, a very healthy drink, no, punong-puno ng sustansya dito. So it looks like with the milk and honey, lahat mga babes, no, maraming health benefits tayo nakukuha from that. So ibig sabihin, healthy ang life niya sa inyo noon, no, very fruitful, very sweet, no, ang kanyang world noon, no. So tingnan mo naman siya ngayon, never ending story.
I'm seeing someone here looks like regretting here, no? Pero kung mapapansin ninyo, no, may banderita sa itaas. Ang mga banderita ay simbolo ng celebration, no? At kasaganahan. Pero hindi niya napapansin dito. Sino mo? Number 10 na naman. Number 37 is here. Maaring significant yun sa inyo. Pwedeng age siya rin para sa iba, but doesn't have to be. Let's not get fixed with the age and with the signs and with the gender, okay? Kasi wala talagang ganun dito. Pero kung sino man to, this person feels like, kailan kaya matatapos to with a never-ending story right here. It looks like marami nang nasayang na oras at panahon with the hourglass. Hourglass kasi itong mga babes, inuupuan niya rito. So whatever the case may be, meron talagang transition, may nangyayari talaga ngayon sa kanya. No? Nagre-reanalyze, nagre-reorganize, no? Actually, when we say kasi reorganize, mga babes, no? Yun yung gusto niyang gawin. No? Pero dun sa reassessing, reanalyzing pa lang siya ngayon. Yung reorganize kasi has something to do with actions, no? Iniisip niya yun. Yun yung nakikita ko rito. Kasi may observation na parang ba't ganun? Ito nangyari sa buhay ko. Ba't parang nawalan ng musika at nawalan ng tamis? Yan, no? With the why, yan. Why? Why? Bakit ba ito nangyayari sa aking buhay? Ano ba ito nangyayari? Ano tong ginawa ko? Feels like always sunset. Yan, no? See? Nasa kaliwa. So, laging palubog rito mga babes, no, yung nangyayari sa kanya. So, pwedeng palubog lagi yung araw for him or her, no. Kailan kaya sisikat ang umaga, no. Kailan ko kaya makukuha at makikita ang sunrise dito. Pero tingin ko, ayan, no, alam niya na yung katotohanan, ba't ba ito nangyayari sa buhay niya. Ayan yung libro, no, ng mga kasagutan, no, kung saan nilalaman niya ng mga katotohanan, no. Nakikita ko rito na medyo masakit kasi nakikita ko na may pag-aalab, may warmness rito, no. Meron ditong pain sa pag-alam ng katotohanan para sa tao na ito. Ito ang libro ng katotohanan, yan mga mahal, no, kasi may pakpak yan. So, whoever this individual is, this person is now knowing the truth. Kasi meron siyang transitioning, may ending na nangyayari sa side niya rito. So, kung kahit matagal na kayong nag-end nitong tao na to, and I'm seeing someone here visiting you in his or her dreams. Madalas kanyang binibisita sa panaginip niya. Okay? Kaya kung tumatawid siya sa panaginip mo, no, this person could probably thinking kasi about you 24/7, or let's just say, hindi 24/7, pero every time na may isip ka niya, madalas at napaka-intense ng pag-iisip niya sa'yo, to the point na pati sa yung panaginip, tumatawid na siya. Okay? Pero I'm getting na hindi niya yun alam. Subconsciously, hindi niya alam na ganun na pala, no, na nakikita mo na siya sa panaginip mo, kasi sobrang strong ng pag-iisip niya sa'yo. This person is about to know the truth. Kung papansin mo, banderitas na naman sa itaas, no? Pero hindi na naman niya napansin kasi nakayuko siya dito. Okay? Yung banderitas na yan, yun yung mga opportunities para mag-move forward siya. Mga opportunities para gumaan naman yung pakiramdam niya. No? Kasi ngayon, nakapokus siya dito sa pain. Nakapokus sa pain. No? And this person is asking why. Pwedeng why, kung bakit ko ba nagawa yun? Why, bakit ganito yung nangyari sa life ko? Ano bang pumasok sa isipan ko? Yan. See, no place like home. See, the milk and the honey world, namimiss niya yun. No, this person looks like, feels like home to you guys. No? And with this, home, di ba pag nasa bahay ka, komportable ka, masaya ka, no, relax ka lang, di ba? Chill ka lang, ganyan, no, wala kang problema na parang nito sa bahay namin, this is my comfort zone, this is my place of calmness and serenity, no, yun nararamdaman niya rito. Pero tinan mo, ito yung pinaka mataas na bahay dito, no, kasi tinan mo nasa ulap, ibig sabihin, no, hindi niya ito maaabot, no, yan, hindi niya ito maaabot, no, kung hindi siya sasakay ng airplane. Hindi yan maaabot mga babes, no? Kaya yan nasa mataas na lugar. So, ibig sabihin, feels like ang layo na ng loob mo sa kanya. Yan. No? Pero gusto kanyang puntahan at pupuntahan niya. See, ito na yun. Truth be told. This is the owl. Okay? The owl right here is the 10 of Cups energy.
So, kung sino man tong person na to gusto nyo ng pagbabago dito, 1 plus 4 is 5 mga mahal, no? 5 is the powerful number of change, pagbabago dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, gusto niya ngayon magkaroon ng musika, no? At tamis ang kanyang buhay, no? At yun nga yung naiintindihan niya rito. Medyo masakit yung truth kasi with the no place like home, no? Kinakailangan niya munang magrenta ng helicopter at medyo pricey yun. Helicopter is that very challenging. Kailangan niya pag-ipunan yun. So, ibig lang sabihin nun, no, ginawa ko yung example, idiomatic expression mga mahal, no, for you to be able to know na kailangan niyang paghirapan at pagpagudan, no, bago siya makarating sa'yo. If this person is too far from you, at malayo talaga siya ngayon, like literal na may distansya sa pagitan ninyo, super hirap na makapag-ipon sa kanya ng pera para makarating sa inyo at mas lalong mahirap na makaharap kayo. See? Dobleng bigat. Yun. No? And with the clean it up, exactly, this person wants balance. Okay? This person wants to clean things with you. Dear kasi to mga babes, no, usa yan, no? Ang usa ay ang isang animal na ang symbol ay ang stability. This is my Ace of Coins energy. So, kung sino man tong person na to, no, nakikita ko na gusto niya ritong ayusin, yun nga yung reorganize, mga mahal, na gusto niya ayusin yun, linisin yung kalat niya, no, yung messy na kalat niya dito, no, with the clean it up with you. Kaya this person now wants stability with you. Gusto niya na maging permanente, stable ang connection ninyo, no? Time to go. Sabi ko sa inyo, punta na to sa inyo, no? Kaya na kailangan niya paghirapan, pagpaguran. Yan, no? Nakikita niyo ba yun? Malayo pa mga babes na ang lalakbayin niya rito, no? At medyo nakakatakot kasi walang harang sa gilid nito, no? Once na magkamali ka rito ng takbo, ikaw ay laglag. See? Tignan mo, wala man lang harness, wala man lang mga bakod sa gilid, no? So, tumatawid siya rito sa clouds, no? At habang naglalakad siya, no, I don't know kung ba't ko nakikitang palayo ng palayo yung pinto. So, ibig sabihin, no, napakalayo na talaga ng loob mo sa kanya rito. So, alam niya yun. Okay? Kasi, truth here is unfolding about this transition na na-experience niya. Yeah, see, look at that, between worlds. Gusto niya nang tumawid. Gusto niya nang tumawid sa makulay na mundo with you. See, tinan mo, no? From dark place, tinan mo, nakakulay-kulay, no? Grayish, no? Gusto niya ng, ito yung past, or ito yung darkness na gusto niya rito na maalpasan. No? Gusto niya makaalpas dyan sa darkness na yun. Tatawid niya siya papuntang light. Yan, no? 3 na naman, no? So, ibig sabihin, this person wants balance, no? Kaya siya rito maglilinis. Ayan, no? Number 21 is here. 2 plus 1 is 3. 3 is the powerful number of balance. So, tatandaan niyo yung mga bibs, no? Para kahit manood kayo ng ibang tarot readings, no? Alam niyo yung meron kayong knowing na, okay, 3 pala is the number of change, is the number of balance, and 5 is the number of change. Yan, no? Between worlds, ito na yung gusto niya rito, no? No matter what, ito na yun. No matter what, ano nang mangyari rito. Kahit na gaano pa kalayo sa akin si collective, kahit gaano pa kalayo yung loob niya sa akin, dalawa, nakagupit itong matatanggap ko, pero tatawid pa rin ako dito. See, pupunta na ito sa inyo, kasi time to go. Okay? At naka-upright position ito, so ibig sabihin, gorang-gora na talaga siya. Yan, mending. Someone here wants to mend this messy things na ginawa niya sa inyo. Nakikinig na siya ngayon kay Universe. 7 na kasi yung number niya rito. 5 plus 2 is 7, and 7 is the powerful number of spirituality. Nakikinig sa intuition, nakakonect sa higher self niya. Yun. No? Ang tanong, makikipag-ayos ka ba? Yan ang hindi ko alam. Pero kasi nakikita ko rito malayo yung loob mo sa kanya. Kasi lumalabas rito na ikaw yung bahay dyan. No? Pero yung bahay na yan is nasa ibabaw ng mga ulap. So, ibig sabihin, napakalayo na ng loob mo sa kanya. Yun nakikita ko dito. Chaos and conflict. Exactly. Yung nararamdaman niya rito chaos and conflict. Yan yung nadulot niya sa buhay mo rito. Tinan mo, 3 na naman. Dumoble pa nga. So, you could be seeing a lot of 3s, a lot of 7s, a lot of 5. Yan. Breathe. Gusto niya na kasing huminga ng maayos dito. Alam niya kasi, no, na nawala yung musika at tamis ng buhay niya dahil pinabayaan ka niya Yun 29. Maaring age niya yan, but doesn't have to be. Pero when you add it up, what will you get? 11.
This person now sees na ang right path at ang right na tao para sa kanya ay walang iba kundi ikaw. And with the chopped wood, panlinis na naman. Diba? This person here really wants to clean up this mess with you. Only if you will hear him or her out. Kasi yun lang yung nakita ko. Ito lang yung energy mo. Ikaw lang yung nakikita ko rito na bahay niya, na gusto niya ritong uwian, gusto niyang bumalik sa mundo na to, na makulay na mundo, na may milk and honey raw, napaka-healthy ng world mo rito. Yan, no? So, nakita ko na mahalayo na yung loob mo sa kanya, so hindi ko alam kung anong sunod na hakbang na gagawin mo dito, Mips. Pero kung ano man yan, no, this person, alam niya na doble yun. Struggle na nga yung pag-iipon ng pamasahe. So, pwedeng ang layo-layo niya talaga sa'yo, no? Or baka, meron siya ngayong struggle or lack of money, shortage of finances, kaya nakakita ko na sabi niya, parang sinasabi niya, nagsastruggle siya sa pag-iipon ng travel papunta sa inyo. Or, either hindi yun yung na-experience niya, pero yung lack of something is yung courage, na panghihinaan siya ng loob. Yan, no? Dalawin kakaharapin niya. Hina ng loob, no? Para sa iba, lack of money talaga, no? At pangalawa is yung makaharap ka. Yan, no? Yung pagsalo ng lahat ng sasabihin mo if may gusto kang sabihin sa kanya. Yan. So, thank you so much, Collective. Sarang ngayon, love and light. And